Sa iba pang mga balita, malamafia raw ang kultura sa loob ng NBP o New Bilibid Prison dahil sa koneksyon ng high-profile inmates sa mga mismong opisyal ng piitan. Ayon yan kay Justice Undersecretary Francisco Baraan mismo. May mga pagkakataon pa raw na pinapatay di mano ng mga maimpluwensyang preso ang ilang opisyal ng NBP. Live mula sa Maynila, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, kahapon lang pinag-uusapan natin yung tungkol dun sa kakaibang kultura sa loob ng Bilibid na nagiging dahilan ng tila paulit-ulit na problema at marahil pati na rin ng mga anomalya na tila di naman nasosolusyonan. At ngayon nga, mismong undersecretary na opisyal ng Department of Justice ang nagsabi na mafia talaga ang kultura sa loob ng piitan na humahantong pa raw sa karahasan kapag nagkaonsehan. Mismong si Justice Undersecretary Francisco Baraan ang nagsabi, may malamafiang kultura sa loob ng New Bilibid Prison. Ang nakababahala, nag-uugat daw ito sa di umano'y ugnayan ng mga inmate at mga opisyal ng piitan. Dapat tapusin yan yung mga reported criminal activities, inmates supplying the drug trade inside the NBP. Kung magkaonsehan, pwedeng humantong sa pagpatay sa mga opisyal ng Bilibid. Tulad daw ng nangyari sa dalawang matataas na opisyal ng NBP na hindi muna niya pinangalanan. Meron silang hindi natupad sa mga usapan, no? Posible raw na hanggang ngayon, marami pa rin sa mga inmate ang may koneksyon, hindi lang sa mga opisyal ng preso, kundi maging sa mga nakaupo sa gobyerno. Mula 2013, 3 inmates lang ang nabigyan ng Department of Justice ng permiso para makapagpagamot sa labas ng Bilibid. Pero may 6 na high-profile inmates daw na nakalabas ng piitan kahit pa walang emergency pass mula sa DOJ. At isa nga sa kanila, si Ricardo Camata alias Chacha, na convicted drug lord at commander daw ng Sige-Sige Sputnik Gang. Sa kuha ng CCTV sa ospital, mapapansing tila wala naman senyales ng malubhang sakit si Camata. Masigla pa nga itong nakikipagbiruan sa mga gwardya. Patunay lang daw na hindi talaga maximum security inmate ang turing sa kanya. Nakita rin sa CCTV ang pagtanggap niya ng bisita sa ospital, kabilang ang artistang si Krista Miller. Ayon sa kanyang dating manager, totoong pinuntahan ni Miller si Camata sa ospital. Inalok daw niya ng condo unit ang inmate dahil sumasideline si Miller bilang isang real estate agent. Nauna nang sinabi ng Bureau of Corrections na bawal ito. Unang-una, hindi ka mag-anak ni Camata si Miller. Hindi rin nilog at kinapkapan ng mga bantay ang pumasok na bisita. Ito po'y kasama sa 10 General Orders of a Guard na in case of doubt at hindi nila alam na ito'y nakarehistro o ano paman, dapat nilang i-report sa kanilang senior officer. Hindi rin po nila ginawa. Nirelieve na ang 12 bantay ni Camata pati na ang hepe ng NBP na si Superintendent Fajardo Lansangan habang isinasagawa ang investigasyon. Na mukha namang hindi sufficient yung basis na excluded or exempted from the rule of prior SOJ's approval. Kasunod nito, binabalangkas na raw ng Bucor ang mga panibagong alituntunin. Kung hinihingi po sa amin ng DOJ is within 48 hours ay dapat kaming mag-report. Most probably, baka within 24 hours magre-report po kami. Jessica, hihingi rin daw ang Bureau of Corrections at ang NBP ng karagdagang pondo mula sa Department of Justice para mapaayos yung kanilang ospital sa loob ng Bilibid at nang sa gayon hindi na kailangan pang ilabas yung kanilang mga preso kapag kailangang magpa-ospital. Samantala, dadaan naman daw sa masusing pagsasanay muli ang mga tauhan ng Custodial Escort Unit ng Bureau of Corrections. Jessica? Alam mo, napakarami rin kasing horror story ng ospital dyan sa New Bilibid Prison. Parang pagka ang joke nga pag napunta ka doon mabuti pa magbilang ka na raw ng araw mo. May mga ganyan ako naririnig dati pa. So mukhang pagka ikaw ay may karapatan din naman talaga yung preso na magpagamot o kumuha ng the best medical attention possible. Pero may rules, di ba, Mariz? Kailangan kumuha ng permiso from the Department of Justice. In the cases cited dito sa mga insidenteng ito, niwala yatang permiso. Yes, Jessica, tama ka. Ang sinasabi, ang patakaran talaga kapag regular cases, lahat naman talaga ng mga presong ito ay may karapatan na makapagpagamot sa pribadong ospital o sa labas ng
Bilibid kasi talagang aminado yung pamunuan ng Bilibid na kulang sila sa gamit at hindi rin naman daw kompleto yung mga espesyalista nila na maaaring tumingin dun sa mga pangangailangan o dun sa mga sakit ng mga preso doon, no? Pero gaya ng sinabi mo, merong patakaran. For regular cases, kailangan talaga ay magpaalam sa Department of Justice kapag meron ng recommendation from the chief of the hospital ng NBP, kailangan hintayin nila yung mismong pirma ni Secretary Laila De Lima bago sila makalabas. For emergency cases, hindi na kailangan hintayin yung pirma ni Secretary Laila De Lima. Maaari na kagad itakbo ang mga presong ito sa mga ospital na pinili nila. Pero sa loob ng 48 hours, kailangan ay mai-report ito sa Department of Justice. Ang sinasabi sa atin ni Undersecretary Baraan, yung mga emergency cases na ito, yung talagang life and death situation. Kunwari, nabaril ka o kaya labas na yung bituka. Pasensya na dun sa binanggit kong yun. Pero yun talaga yung mga cases na sinasabi ni Undersecretary Baraan. In the case of Kamata, for example, na nakita natin sa CCTV, nakakalabas-masok ng ospital, nakakatanggap ng bisita, nakikipag-apiran pa sa mga prison guards niya, malinaw na hindi naman emergency case yun, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Mariz Umali.